Welcome to A-Mark the Podcast. Siya po si Aisel. At siya naman po si Mark. Ito na po ang tuloy-tuloy naming pag-uusap ng mga bagay-bagay tungkol sa aming married life and kids. But the big topic for tonight, at pasensya na kayo sa boses ko dahil nag-live po ako ng billiards nung isang araw at napakaganda ng games kaya... Hindi, ang totoo po niyan, kumanta siya kagabi. Not true. At dahil pasukan na bukas, Yan. Daddy, magandang usapin ang pag-aaral ng mga bata. Yep. At bukod po dyan, syempre yung pag-aaral ng mga bata, kasama po dyan yung paghihirap ng mga magulang. And ito pong bagay po na to, napag-iisipan ko po ito tuwing pagpasok ng bagong taon, pag-birthday ko, pag-birthday ni Zemira, pag-birthday ni Sandrine. Pero una mo tong naisip nang malaman nating buntis na ako. Yes. Kasi nag-compute po ako at na-realize ko na pag nag-18 na si Sandrine, At 62, magkokolehiyo na. ayan po siya. Po. 62 years old na po ako noon. At ang mas malala, pag nag-18 si Zemira, 65 na ako. Way beyond the sinasabi nilang retirement age. Oo, lolo ka na nun. Senior ka na. Senior na. Oo. Kailangan mo pang kumayod para sa mga anak mong nagkokolehiyo. Yep. My So, gosh. Kung ikaw ay 62 and 55, I'll be 54 and 57. Pa-senior na rin. So imagine, kaya naman po siguro hindi niyo na maaalis sa akin yung kaba ng konti, yung iniisip ko yung kaya ko pa bang mag-provide, kaya ko ba bang ipagpatuloy yung pag-aaral nila, yung pagtaguyod sa way of life na nakasanayan nila. Kasi syempre, habang tumatanda ka, lalo tayong mga lalaki, di ba, yung biological clock natin, parang mas mabilis po mag-deteriorate ang katawan at isipan ng mga lalaki kumpara sa mga babae. So, pero kaming mga babae, mas malakas ang loob natin. Kakayanin natin yan. Hindi ibibigay ng Panginoon ang mga problemang ito kung alam niyang hindi mo kaya. True. At tutulungan ka niya, lalo na para sa iyong mga anak. Kaya po yung mga kaedad po namin, I'm sure hindi lang naman kami ang nasa ganitong sitwasyon. Kasi late po talaga nag-asawa. In fact, kung napanood niyo po yung last episodes namin, wala na po talaga akong planong mag-asawa. Buhay binata na lang dapat ako until pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking asawa, di ba? Diba? Alam mo, Daddy, tama ka, hindi lang naman tayo ang ganito. Karamihan na sa generation natin ngayon ang late nag-aasawa. Lalo na yung generation after us, after the millennials, late na sila nag-aasawa, late na nagkakaanak. Ang daming ang ayaw na eh. Oo. Alam mo yun? Parang mas satisfied na sila dun sa, sige, mahal naman natin isa't isa. Mag-cohabitate na lang tayo, di ba? Let's live together, pero wala nang kasal-kasal. Ang dami pong ganun ngayon. Balikan natin yung generation before us. Yung mga nanay at tatay natin. Nag-asawa sila in their early 20s. My mom had me when she was 22. Fresh graduate yun. I mean, siguro nagtrabaho saglit. Pero, ayun, nag-anak ka agad. And then, habang inaaral niya ang pagiging adult, ayan, nag-start na siyang maging magulang. And I wanna ask my dad as well. Were you mature enough nung time na they had us? Biruin mo, ano ka pa lang, galing kang school, and then kailangan mo nang magtrabaho, tas biglang may anak ka na. May pros and cons ang pagkakaroon ng pamilya at an early age. Meron din naman pagka-late. Kasi like, talking about parents, yung mga magulang ko, this year mag-golden anniversary na sila, di ba? Parang yung generation nila, yung batch nila, normal nga yung nag-aasawa ng bata. Di ba? Right off college, kasal, family agad. Ganun. Yes. Tapos, walang metro sa numero ng anak. Okay lang, sunod-sunod. 5, 7. Normal sa kanila yun. Ngayon, pag nasabi mo, what, you have 5 kids, 7 kids? Are you crazy? Gaganunin ka na ng mga millennials ngayon, di ba? Yeah. So, again, yung paghanda kasi for those things, parang hindi mo naman masasabi na porke bata ka, hindi ka ready. Or porke late ka na nagpakasal, ready ka na.
No, It's just that you really have to plan for things na may mga bagay na hindi pwedeng isang tabi. Pero kung ganun yung sitwasyon, you just have to live with it, di ba? right. Nandyan din yung usaping physical Mhm. na na paghihirap when you're older and then you have young kids. Tayo nararamdaman na Yep. natin yung mga sakit sa likod, yung ang bagal na tumakbo. Si Mira po kasi napakabilis tumakbo ng batang hindi ko alam kung bakit ganun kabilis. So, pag siya tumakbo, obligado susunod ka. And sometimes nanakit na yung tuhod, nararamdaman mo na yung likod. So, those are the things that you really have to consider, di ba? Right. Also, by the time na say mag-18 na nga sila, Mm. may gap na yan. Generational gap when you guys talk, sa technology din. Right? Malayo-layo na eh. Kaya kailangan constantly ang mga magulang, i-update natin yung sarili natin. Kailangan natin sumabay sa kanila. Mhm. Para kahit anong edad nila, growing up, kilalang-kilala natin sila. Kasi yung gap na yun, nakala nyo, simple yun ha. Kung kami nga, 8-year difference eh. Meron ng mga bagay na nakakahiligan ko, na hindi na niya hilig. Kasi nga layo ng generation. Di So imagine, naman. meron ha. Ano? Meron. For example, yung minsan gusto ko na lang matulog. Oo. Oh. Ako? Hindi, minsan gusto rin naman niya matulog. Pero, ang ibig sabihin dun is, if this was, let's say, we were 5 years younger, 10 years younger, di ba? Iba eh. Iba pa rin yung vigor ng katawan mo eh. So imagine, me, my generation compared to Sandrine, ang layo na eh. You really have to put an effort to Yeah. bridge that gap. How you do it, yun ang problema sometimes, di ba? Well, para hindi ka madalas antukin, ano ba? Well, nakilala ko po siya. Talagang Oh antukin na boy. siya. Oo. No, itong mga iniisip natin magiging problema natin when we reach that age, physical. Mhm. So, paano natin masusolusyonan yan? Be active. Mhm. Kailangan may physical exercises tayo para pagdating natin ng time na yun, hindi tayo mukhang senior. Oh, di ba? Alam niyo yung Kaya pa natin gawin lahat. yung takot kasi, syempre, gusto ko naman yung malakas pa ako to walk them down the aisle. Hindi pa nga dun eh. Gusto ko lang maging malakas ako just Kaya mo yun? Kaya mo ba yun? Kaya mo na? Hindi Ibang topic po yun. Ibang episode po yun. Hindi. Dun muna tayo sa I just want to be strong enough to see her graduate. That's number one. I want to see her graduate. Yung next is I want to see her take on yung milestone sa buhay. Di ba? Yung mga tipong first job. Yung ganyan. Yung first crush. Yung mga ganyan. Di ba? I want to be strong enough, more here to be ready for her to open up to me. Ako nga, ang dasal ko, now that I'm a parent, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. I'm sure nasabi ko na to in one of our episodes. Para pag tumanda ako, abutan ko pa yung mga magiging apo ko sa Wow. aking mga anak. Gusto ko silang maalagaan, yung mga apo ko. Gusto ko tulungan ang aking mga anak how to parent. Diba? So imagine, let's say, mag-asawa si Sandrine at what, Hindi 30? natin alam. Sabihin mo 30. O sabihin mo ng 30. Awa ng Diyos, wag naman. Pero sabihin mo ng 30. I'll be what? O, kasi 74 lang, Daddy. 74 lang ba? Oo. O kahit na. Diyos ko Lord, di ba? Kung Parang, 30 kung ilalagay mo sa 30. sana wag. Wag Oo. muna. Pero hindi. Uy, Sige. ngayon Go naisip ko upstairs. Sige, go. Go ahead. Naisip ko yun Mm. Kung dahil sa edad ko, siguro okay na rin kung mag-aasawa siya ng a bit earlier, di ba? Para maabutan ko naman. No, Alam mo, no nasa joke. Kasi, Nasa sa kanya naman yun. Importante na sa tamang Oo. tao siya. Right? Pero itong mga pag-aalala natin, kahit papano naman, magagawa naman natin ng paraan, ng solusyon. Ika nga, sabi nga, hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng ganitong responsibilidad kung alam niyang hindi natin kakayanin. And again, especially when it comes to your children, lagi kasama natin ang Panginoon. Oh, and
Hello. Hi, Zenji. Oo. Kasama naman natin siya in providing for them, in raising them, Yeah. right? So, financially naman yung takot na naiisip natin, kaya habang ngayon na malakas pa tayo, Mhm. na may mga trabaho, this is the perfect time to invest. Yes. Para pagdating ng panahon na hindi na tayo masyadong nagtatrabaho, may passive income, may negosyo ka. Saka I think hindi lang Mm. po para lang do'n sa mga magulang na matatanda katulad Mhm. namin. You know, if you have kids, you have to learn to save your money. Yung tipong i-invest nyo, wag lang po sa bangko. Kasi we found that out Mhm. very late na eh. Kasi syempre, sa edad ko po, ang training sa amin is pag may extra kang pera, lagay mo sa bangko. Yun lang. Kasi yun lang po yung options noon. Ngayon kasi mas marami ng options. So, may bonds, may stocks, di ba? So, we're investing in those things every Mhm. time we have something extra. Tapos kakalimutan nyo na po yun. Mhm. This is really just for you and Or the or kids. start a business Yes. na eventually lalago and, malay mo mas mapaaga pa yung retirement Mhm. mo dahil nag-boom yung business. Yun na nga eh. Eh syempre, if you ask me, meron din namang magandang mga bagay na dahil matanda na tayo or mas may edad na tayong nagkaanak kasi siguro it's a deeper understanding of life, 'di ba? May mga bagay Yeah. na hindi pa natin kino-consider na mahalaga or hindi natin pinapahalagahan nung bata tayo na ngayon we totally embrace. Like, just the concept of having a family. Mhm. It's very easy to take that for granted pero ngayon, alam mo 'di ba, pag-uuwi ka ng bahay, yung daddy, yung gano'n. Parang ang sarap ng pakiramdam ng gano'n and I think those are the things na 'pag medyo may edad ka lang, nabibigyan mo ng halaga, nabibigyan mo ng timbang. Also, for those like us na nag-asawa nga ng late at nagkaanak ng late na, parang masasabi mong, nagawa ko na lahat ng mga bagay na yun nung dalaga at binata ako. Yes. Parang sinasabi nilang napagsawaan ko na yan. Kaya nga nagkakaproblema, I'm not saying na lahat 'to, pero yung mga medyo maagang nag-aasawa or Mhm, nagkakaanak, nagkakaproblema sila kasi hindi pa sila sawa sa buhay binata at mhm. dalaga. Alam mo merong mga bagay na naiiwan pa, eh. For example, Mm, ngayon tulad ng binanggit ko dun sa last episode natin na yung personal time mo as a guy, eh, siyempre may routines ang lalaki. mhm. Minsan, by this time nanonood ka ng basketball, by this time nanonood ka ng news, by You this still time do it. yeah. You still do Pero it. 'pag lumapit na yung dalawa at sinabing, "Ooh, Mm. daddy's watching, let's watch too." Hindi Mhm, naman nila mhm, papanoorin yung pinapanood mo, eh, kailangan ilipat mo na. So, those are the things na I'm still coping with mhm, na my time is no longer just my time. mhm, It's their time, it's your time as well. So, again, yung maturity comes into the picture na, eh. mhm, May mga lalaki na hindi pa kayang bitawan yun na, "Oras ko 'to, hindi puwede kayo." Parang gano'n. mhm, mhm, And that becomes a source of strife, a source of conflict sa family. Yun yung bagay na at least alam ko na sa edad ko kaya ko nang i-handle na it's easy for me to say, "Okey, yung me time ko kasama na kayo." right. Gano'n, 'di ba? Mature ka na kasi. Mature ka na ba talaga? I hope so. Hindi ako magsasabi nun, siya, 'di ba? No, but I just wanna say, itong topic na 'to talaga, siya nag-isip niyan. At gusto ko lang sabihin sa'yo, let go of your worries, daddy. Even if you're a senior na na nagpapaaral ng kolehiyo, kayang-kaya natin 'yan. Yes. Alam mo ang inspiration ko talaga diyan si Lolo Jimmy, tatay ko po. Mhm, The sole breadwinner kasi my mom chose to just take care of us. At a mhm. certain point of her career, binitawan po niya lahat kasi apat kami and she just took care of And us. mama was very hands-on Super hands-on with you and all. talagang I cannot imagine kung anong magiging buhay naming apat kung yung mom ko decided to continue working. Mhm, Pero yung dad ko po, mag-isa kaming tinaguyod. Imagine apat po. Exclusive schools po kami lahat. By choice, sabi ng dad ko, only the best education for my kids. mhm, Mag-isa. Kaya nung tinanong ko siya noon, "Pa, paano mo ginawa?" Sabi niya, "Di ko alam eh. Basta alam ko kailangan kong gawin."
Tapos ang usapan. Ganun din naman ang sasabihin sa'yo ng bawat magulang. 'Di ba? At yun din ang sasabihin ko sa'yo, Mm. kakayanin natin yan dahil bilang magulang talagang gagawin mo ang lahat. Maibigay mo lang ang best for your children. No Yeah. matter what age you're in, Mhm. ibibigay at ibibigay talaga ng magulang yan. Alam ko naman kasi 'di ba, ang sabi nga nila, when you have kids, God will provide. Yes. Just be open to His provisions. Just always surrender everything and Mm. magpo-provide siya kasi hindi na sa'yo yun eh. Para sa mga bata na yun eh. Pero pag nadinig ko na 250,000 yung tuition sa Ateneo, kakamahan ka Ng talaga anong guys grade eh. yun? Grade ano Ano ba? ba yun? Parang grade 5, grade ba? Diyos ko Lord, sabi ko, paano $250,000? Ay, nako. Elementary pa lang. Oo. Paano pa pag umabot na doon sa age na yun yung mga anak natin? Oh my, sabi ko. God bless. Ay, 'di ba parang hindi mo maalis yung takot, Mhm. yung pangamba sa katawan mo eh. As a parent sa mundo ngayon. Mhm. Sa mga bagay na nangyayari sa buhay nating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Siyempre, you will always have that fear. Pero again, walang pagsisisi. wala. Wala. Mm. At ngayon ini-enjoy naman Yeah. natin habang maliliit sila. Iba ring battle pagka nagdalagahan na. Oo, yung mga nagkakasungay na. Mm. And then now, pag pa-college na, yan na yun. Kaunti na lang, may sarili na silang mga buhay. Sana talaga hindi magmana sa akin. Lord, Na please. ano, bakit na ano? Sana. Yung maayos lang yung O schooling, please. bakit? Ito naman, binubulgar mo eh. Hindi naman sa ganun, pero alam ko, nakikita ko naman na yung personalities yung mga bata, malayo sa personality ko eh. So, You don't know that yet. You don't know that I'm yet. claiming Si Mira's 2, I'm claiming it. Zadeen's 5. Hindi, pero yun nga po eh. Siguro yung mga parents po na nasa same situation namin, we want to hear how you're handling that possibility. Kasi wala kayong magagawa eh. Ganun talaga yung mangyayari. You will reach that age when your kids are 18, ganun na yung advanced age na po kayo. Paano nyo pinapalakas yung loob ng isa't isa? Alam ko naman, for my part, si Hazel always gives me the strength. She reminds me of the things na kailangan ko Hindi ko nga alam i-consider. kung ba't nag-uusap pa tayo ng ganito dito eh. Hindi, kasi syempre, Hindi, di joke ba? lang. There are moments na, hindi naman po sa pinanghihinaan ako ng loob. That never happens, okay? I have fears. I have We all do have. uncertainties as a father, a provider, na hindi mo maaalis as a human being. Pero, syempre ngayon, pag nakikita ko naman na, I think we're doing okay. Generally, the kids are growing up fine. And I think we're being responsible naman with our money. Di ba? Hindi naman tayo waldas. Nag-i-invest naman tayo kahit papano. And we have plans for us, for them. I think ito ang maganda sa pagiging isang magulang. You have joys, you have hopes, and you have fears as well. But at the end of the day, alam mong ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya. Yes. And itong blessing na to, it will just unfold right in front of you. It will just blossom eventually. And again, dapat ang magulang hand in hand. And God, of course. And yun lang masasabi ko, Daddy, huwag tayong mag-alala. Kaya mag-homeschool muna tayo. Napunta doon sa topic na yun. No, we earlier we just met with a friend. Yes. And you were talking about homeschooling. I think this deserves a separate episode. This deserves a really nice sit-down episode to talk about the options. Kasi may pros and cons din naman po siya eh. Yeah, and have siguro si Tita Mariel talk kasi that would be nice. Oo. She That would would be gladly, nice. guest. So, yun po ang namin kasi syempre planning for those things, you can only plan for so much. May mga bagay po na talagang, as Hazel said, papasa Diyos na lang po natin bilang magulang. Things that you can plan for, sige, aregluhin nyo yan, latag nyo, make sure everything is organized, make sure everything is accounted for. Pero yung mga hindi, yun ang problemahin masyado. Wala kayong magagawa di ba?
everyone ages, everyone gets pains, everyone, di ba? Oo. Ika nga nila, take it one day at a time. Mm. Oo, darating din naman tayo dun eh. And tingnan mo kung ano yung blessing mo ngayon. You know, always count your blessings. Gusto ko yung mga random na bigla na lang sasabihin ni Sandrine, Daddy, you know what? Even if you're old and you're talking like this, I will still take care of you. Sabi ko, so Cute. how will you take care of Daddy? I will hold your hand while you walk so you won't slip. Or what else? I will make you hot coffee. Kasi tinuturuan ko po siya mag-operate ng coffee maker. I will make you hot coffee. So sabi ko, how do you know that Daddy is old? When you talk like this, sabi Ang cute Pero ewan ko kung anong iniisip naman. niya. Ano ba ang konsepto niya nung getting old? Aging, di ba? Mhm. Tingin mo. Kulubot. Mm. Ganyan nga magsalita, mabagal na. Pero alam mo, when I look back at, kasi ngayon nagpaplano po kami for my parents' golden anniversary, which is this next month na pala. When I look at them and at their age, kaya pa nilang maglakad, kaya pa nilang magbuhat ng weights. Yung nanay ko nagpupunta pa ng Divisoria mag-isa. I am praying to God that He graces both of us with that kind of longevity. Alam mo Yun yun? naman talagang pinagdadasal nating lahat. Grabe, ano mo yun? Sobrang blessing. Actually, not for us, for our children talaga. Sobrang blessing po nung health nung parents ko. Diba? Your dad, generally at his age, is still healthy. Yeah. Nakapag-bike pa, nakapag-pickleball pa. So, clearly, inabutan nila yung apo. Diba? That's such a blessing nowadays. And Lord, please, paabutin mo lang ako dun. Yun lang ang pinagdadasal ko na, health-wise, just keep us in check. Right. Diba? Naalala ko naman si Mami bigla. Yeah. Na lang. Wala lang. Naalala ko lang si Mami. Yeah. Si Mami kasi nasa heaven. Yeah. And I know your mom naman kasi iba naman yung nun eh. Tulad nga sinasabi natin, hinanda niya kayo. Yeah. Diba? Yeah. Before she left, she made sure that all of you are okay. That's mission I accomplished. think yun naman din ang heart at punot dulo ng usapan natin ngayon. Yeah. We just want to prepare our kids. Ready sila para sa future. And that is when they're 18 and beyond, when they're in college. We want them na handa sa pakikibaka sa buhay. My gosh. Paano kung sabihin ni Sandrine, gusto din niya mag-artista? Gusto din niya mag-singer? Anong rules mo? I mean, why not? Tapusin mo ng pag-aaral. Yeah, okay. Tapusin Agree mo ng naman. pag-aaral. Kaya bang pagsabayan by experience mo? Kasi umarte na ako. Tapos na ako sa pag-aaral eh. Pero di ba ano ka na nun? Nag-aaral ka pa, nagka-college ka pa. Nagka-college Pero naggi-gig ako. ka na eh. Oo, nagtatrabaho na ako noon. Kumakanta ako sa gabi. And then, yeah, nag-TV ako. I was still in college. Pero kasi, hindi pa naman ako nagtitaping-taping noon eh. So, I only had a Sunday show and Okay. some events. So, I had time for school na I was able to finish it. Pero ang tagal. Hindi siya yung 4 years ko lang natapos kasi nga, ginajuggle ko yung trabaho at school at the same time. Ako ginajuggle ko yung gimmick sa school eh. Kaya hindi pwedeng panoorin ng mga bata itong... Hindi, joke lang. So, what we really want to hear from you guys is, syempre, there may be some couples out there who are even older than us, but have the same age ng kids namin ngayon. Paano nyo ina-handle yung possibility na yun? One of these days, di ba, you will see your kid is 18 and you are older in age. Paano nyo ginaganon yung fears? Paano nyo tinatabo yung uncertainties? Paano nyo inaalagaan yung sarili nyo to make sure na you don't miss the milestones of your kids? Di ba? Sa mga nanay, iba eh. Iba kasi sa mga nanay eh. Sa mga tatay, since biologically talagang ang bilis eh. I think ang mga lalaki ba, well, because you guys are the provider, mas warrior talaga kayo. No? Super warrior kayo. You know what's funny? Dati, kahit sabog-sabog ang buhay mo nung single ka, ako speaking from experience, yung walang direksyon, pero hindi ako kinakabahan. Ngayon talaga na I have a wife and kids, suddenly,
Hindi na puwedeng gano'n. Hop, bakit natatakot ako dito? Why am I worried about this? Why do I consider this a source of stress or source of kaba, 'di Don't get ba? me wrong. I mean, of course, I worry. Hmm, Lalo na ngayon that I have kids. Sa atin nakasalalay ang buhay nila, ang edukasyon nila. I mean, everything that they are and that they will be, it's because of us. yeah, Kaya talaga namang may worry. Pero gusto kong balikan palagi na laging may nakaalalay sa atin. yeah. Yeah. Pansin ko naman, eh. Lagi naman, kaya kung tayo yung mga nag-aalala, bago po tayo mag-alala, balikan natin yung mga maraming blessings na ipinagkaloob sa atin, eh. Yeah, And just seeing them right in front of you growing, that already is a blessing. Healthy sila, right? And yung milestones nila, nakikita mo, blessing yun. Kapiling mo sila. As simple as humihinga tayo. That is a blessing to witness all of these. ang blessing po hindi lang yung pera, ha? Hindi lang po 'yun, bahagi po 'yun. But Oo. sa panahon ngayon, okay, eto, blessing is coming home to a complete family. That's one. Mm. Yung buo kayo, kumpleto kayo sa ilalim ng isang bubong, kumpleto kayo. That's the biggest blessing. Kung hindi man, marami pang bagay na maka-count mo naman Yeah, talaga as blessing. mm. Yung tipong ano lang, gigising kayo, tapos magkakasama kayo or kahit hindi kayo magkakasama, you wake up knowing na yung family You know mo buo. you know what made us realize na ang blessing pala is as simple as this, what we're talking about. Yeah. Alam mo kung kailan 'to nagkaroon ng shift? Mm. For me, I think it was pandemic. Really? Yeah. Bakit? Dun mo nakitang hindi mo na pala kailangan ng maraming gamit. Mm. Hindi mo kailangan ng maraming shoes, maraming bag. Dahil ang importante lang buhay ka nun. Yeah. Ang importante buhay ang pamilya mo, 'di ba? True. Lalo na't ang daming nawalang buhay nung pandemic. Naging big reset din siya, for Yeah. values, for Oo, morals, 'di ba? right. What really is important sa buhay na reset lahat, 'di ba? Mm. Yung mga tipong superficial things sa mundo noon, binura talaga lahat, eh. Back to Yeah. square one ka, bahay ka lang, eh. Yung nakikita mo, yan, that's what's Mm. important in life. What you're seeing inside the home, 'di ba? Yeah. Kalusugan ninyo, buhay ninyo, Mhm. magkakasama kayo. Yung simpleng kasiyahan. Mm, Yung simpleng mga musta lang, hello. Ang saya mo na nun, right? And there's someone who's yeah. caring for you, 'di ba? Kaya don't take for granted po yung oras na kasama ang pamilya. Yeah. Si Hazel po continues to remind me about that, na, yung ano, lubusin mo na yan. Yung ingay na yan, yung gulo na yan, yung nakakapit sa'yo, yung isa nasa braso mo, yung isa nasa binti mo. Because it will just fly. Ganun-ganun lang yan. Parang wala na. Eventually, may barkada na, may sarili na silang buhay. And it will come so fast. So while they're there, di ba, calling all the parents na nasa sitwasyon din namin, make the most out of it. It's yung nakikita natin yung mga post, 'di ba, na wala ng kalat sa bahay, wala ng ingay sa bahay, kayong dalawang mag-asawa na lang. Yeah. I mean, yeah, that's good, but you'll miss it. Kasi ilang Mm. taon yung ginagawa na May magkakasama nakikita kayo. akong reels, they're in their 80s. If there's one thing you would wanna go back to pagka nung nag-30 years old ka, I mean nung 30 years old ka back then, ano yun? Mm, Alam mo yung gusto nilang balikan? mm, Yung ingay ng mga bata. yeah. Yung warmth of a home Mm. that's full of laughter and gulo. Yeah, kaya nga minsan ako nagi-guilty ako, pagka umuuwi tayo sa Caville, sa bahay ng parents ko, 'di ba, parang when I look at them, how do they feel na Nangungulila. Totoo siyempre, yan, nangungulila. yung may mga anak pa rin naman silang kasama, pero it's not the same na rowdy group na lahat kami nandun, eh. Mm. May mga pamilya na yung iba sa amin, 'di ba? And Imaginein mo na lang ang mga lola na nasa probinsya oh yeah, that's a na ang different lahat story. ay alam mo, lahat ng anak, lahat ng apo Mm, nasa Maynila na. yeah. Oo, tas siyempre ang bisita niyo na lang tuwing piyesta, tuwing Pasko, Mm, naghihintay sila ng dalaw. yeah. Kaya kung kayo po yung may mga lolang gano'n, aba lubus-lubusin niyo na po Yeah. ang, pag pagdalaw,
pagpapakita ng pagmamahal niyo sa Mhm. kanila. The time is so short. Yep. So we wanna hear from you guys, yung mga magulang po, like I said kanina, paano niyo pinaghahandaan yung eventual na pagtanda ninyo habang lumalaki yung mga anak ninyo. For both mothers and fathers, I'm sure you're dealing with it in different ways. But at the same time, paano niyo pinapalakas yung loob ng isa't isa as you go Mhm. through it, di ba? Yeah, and kung kayo naman po yung medyo maagang Mm. nag-asawa at nagkaanak, ano naman po ang kwento ng inyong buhay? Let us know. Gusto ko malaman yung binanggit niyang angle, yung parang Mm. barkada kayong lumalaki. Yeah. We wanna hear that because in some ways we're trying to achieve that din, di ba? Mm. With Sandrine and Zamira. And I think kahit papaano naman ganun na they're opening up to us certain things, pero I'm sure pag lumaki yan, iba na eh. Di ba? Right. Ngayon tayo lang mundo nila eh. Mga may barkada na yan, iba na. Sa may boyfriend na yan. Ang cute Doon eh. ako takot. Ang sarap niyang biruin eh. Paano kapag may manliligaw na, hala, bigla na lang siyang may baril. Sabi ko, hindi ka naman, marunong ka ba nun? Actually, hindi. Pero mukhang kailangan ko matuto. Ang Ay, gaganda nga. ng mga anak ko, Ang hindi cute pwedeng na, lapitan ang naman. cute na Naku. mga daddies, no? Eh, mga kinakatakutan nila yung mga manliligaw. 5 years Alam, old pa lang yun eh. hindi, alam mo, matakot ka kung bad boy ka. Kasi may sinasabing, ano nga ba yun? Yung Bayad takot, utang. tsaka takot sa sariling multo. Hindi naman. Oh, di ba? Hindi Oh, naman. good boy ka naman, di ba? Awa ng Diyos, hindi naman ako naging babaero. Hindi. Nako. Gimikero lang pero hindi ako naging babaero. Oo Di ba? nga. Pagpatuloy mo lang yan. Bakit parang may pagbabanta yun ah? Parang may warning yung dulo ah. So guys, thank you for watching this episode. Sana po ay yung mga papasok bukas, ingat lang po kayo. Relax lang. You know, it's something na wala tayong choice. Yeah, traffic po bukas, kaya mag-ingat po kayo. Yung mga papasok naman next week, enjoy this last week of freedom and relaxation. Relax lang muna kayo dyan with your kids and you know, sa mga mag-homeschool, teach us. Help us kung Biglang kaya may namin. ganun. Diba? God bless everyone. Tingin nyo guys, kaya namin mag-homeschool? Comment nga ninyo, yes or no. Kaya ba na? Kasi mostly siya talaga magtuturo eh. Kasi ako madalas nasa labas ako ng bahay working. So, as much as I wanna help. Sa mga susunod na episode, pag-usapan natin yan. Yeah. So, thank you for watching guys and we'll catch you on the next episode. Bye. Good night. Bye-bye.